sing it out. He has broken the chains. He has conquered the grave. His grace changes everything. And by the power of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. It is finished. It is finished. The victory is won. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real. Isang pagpapalaing araw pong muli, a blessed church at sa atin pong mga viewers. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Bagamat ang katotohanan po ay hindi naman po tayo laging okay, physically, emotionally, spiritually. Tama po ba? Yes, because we are human and we are weak and we are always tempted to sin. And of course, we're living in this fallen world. Pero tandaan po natin, church, nobody can understand our pain better than Jesus. Amen? Yes. Because Jesus experienced it. Nung siya po ay nagkatawang tao at namuhay dito sa mundong ito. At hindi lamang po nauunawaan ng ating Panginoong Hesus ang ating mga struggles, ang ating mga failures, kundi He overcome it first. Kaya nga, only Jesus is our high priest. As well as, siya po yung substitute as payment for our sins. Amen. Because we are all sinners at hindi po natin kayang bayaran ang kasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya nga dahil sa kahabagan ng ating Panginoon, sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang napakaganda at
napakalaking biyaya ay talagang ibinigay niya ang kanyang nag-iisang bugtong na anak para po sa atin. To redeem us, to die for our sins. Yes, Jesus did us. Amen? Amen. Kaya naman mga kapatid, sabi po sa Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Amen? So tayo po ay manalangin. Yes, Lord, aming Ama sa langit, our Abba Father, Lord, hindi po kami karapat-dapat, Lord, na lumapit sa iyo, God. Pero lalapit po kami, Lord, with confidence, Panginoon, through Jesus. Maraming salamat, O God, for this truth, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, na sa umagang ito, O God, ay talagang katagpuin niyo po ang bawat isa, O God. Mangusap po kayo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for this opportunity, Lord, na kami po ay makakapanambahang muli, Lord, at makakapakinig, Panginoon, ng iyong salita. Nawa, Lord, ay tulungan niyo po kami, Lord, na maialay namin, Panginoon, ang papuri, Lord, at pagsamba na nararapat po sa inyo, God. Thank you, Lord, for your amazing love and your amazing grace, O God. Nawa po, Lord, ay talagang malugod ka sa aming mga gagawin ngayong umaga, O God. To you be all the glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. As we start, tandaan po natin, church, we will never know how amazing grace really is until we learn how undeserving we really are. May the Spirit of the Lord really moves in us and speak in our hearts as we begin to worship Him today. Let's sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. With grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious did that grace I feel the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy rain, unending love, amazing grace. Yes, the Lord has promised. The Lord has promised good to me. This world my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me,
My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Yes, dear. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forget to shine, but God who called me here below will be forever mine. Yes, our Lord, you'll be forever mine. Somebody chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. Thank you, Jesus. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Yes, unending love, amazing grace. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for the blood you shed. Thank you for that amazing grace, O Lord. Amen. Sabi po sa Ephesians 2, verse 8 to 9, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen. At atin din pong alalahanin ang napakadakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, as we continue to give Him all the praises and glory that He deserves. Let's sing Upon the Hill. Upon the hill, on Calvary, He came from heaven's throne. Our fallenness and mercy meet, where blood and water flow. What grace divine! What grace divine! What selflessness, that Christ will bear the way, and prove His curse on hand that's bled, that we were worth ever made. For all the praise and glory to God, we sing hallelujah, sing hallelujah. For the King has
reach for us and reach for us. The great divide, His life is our liberty. And all the praise, and all the praise and glory to God. We sing hallelujah, sing hallelujah, for the King has carried the cross. He is risen from the grave, and all the praise and glory to God. We sing hallelujah, sing hallelujah, for the King has carried the cross. He is risen from the grave. It's your love, it's your love, it's your love, it's your love that has saved me. Your blood, it's your blood, it's your blood that has claimed me. Your love, it's your love, it's your love that has saved me. Your blood, it's your blood, it's your blood that has saved me. Oh, whoa, whoa, oh, whoa, it's your love, it's your love, it's your love that has saved me. Your blood, it's your blood, it's your blood that has claimed me. Your love, it's your love, it's your love that has saved me. Your blood, it's your blood, it's your blood that has saved me. Oh, 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 yes, Lord. Come on, church. Let's speak to our God for this moment. The Lord sees your heart. The Lord knows what's your thinking. Dahil wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Alam niya na naghihirap ka. Alam niya na nahihirapan ka. Alam niya na malungkot ka. May tago man natin to sa ibang tao. Pero sa Panginoon, it's very clear. Kaya tayo ay lumapit sa Kanya. Dahil tunay nga na siya'y nagkikare sa atin, na tayo mahal ng ating Panginoon. Mahalaga ka sa ating Diyos. Is Jesus not enough? Kulang pa ba ang ginawa ni Jesus para sa iyo, kapatid? Nawa ay lagi natin itong alalahanin. How great, how amazing is the love of our God sa atin. How amazing His grace. Ang kanyang kahabagan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob at pag-ibig sa bawat isa. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Kulang po, Lord, talaga yung salita upang Ikaw ay aming pasalamatan, O God. Nawa po, Lord, ay patuloy mong katagpuin ang bawat isa, O God. Thank you, Jesus, for the blood you shed for us. Thank you for your sacrifice. Thank you for your blood. Thank you for the cross. Bagamat hindi kami karapat-dapat,
Yes, we are undeserving people, mga taong matitigas ang ulo, Lord. Patuloy, Panginoon, na kami ay nadadapa, O God. Pero maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya, O God, sa iyong grasya, Panginoon. Na patuloy, Lord, na kami po ay iyong inaabot, Lord. Thank you for continuing reaching out, Panginoon. And we pray, O God, talagang patuloy, Lord, na kami po ay iyong baguhin, O God. May we know, O God, your will in our life. Teach us, O God, your ways. And help us, O God, to obey your ways, Panginoon. Yung nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Because we know, Lord, yung best, Panginoon, ang tanging nais mo para sa amin, O God. Tulungan mo kami, Lord, na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, because you know that we are weak, O God. At hindi namin kaya, Lord, apart from you. Kaya we humble ourselves, O God. At aming ina-acknowledge, Lord, that we need you, O Lord. We need you in our lives, Panginoon. Patuloy kang kumilos nawa, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, O God. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. We come to you, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. May you continue to speak to us, O God, for your message for today. At patuloy nawa, Lord, na talagang kumilos ka sa aming mga buhay, O God. Patuloy, Panginoon, na ikaw, Lord, ang maitaas sa aming mga buhay at wala nang iba. Thank you for everything, O God. We love you, O Lord. To you be all the glory, all the honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. We trust in the Word alone, all for the glory of our God. Magandang umaga po, a blessed church. Para po sa ating pagsisimula, buksan po natin yung ating mga Bible sa Ephesians 2, verses 1 to 10. Again, Ephesians 2, verses 1 to 10. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Handa na po kayo? Okay. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos,
at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Dumulog po tayo sa kanya sa isang maikling panalangin. Panginoon, una po sa lahat, sinasamba ka po namin, pinapupurihan, pinasasalamatan, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, sa inyong pag-iingat. Thank you, Lord, sa mga biyaya niyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, dahil patuloy niyo kaming ginagabayan. At sa kabila, Lord God, ng katotohanan na kami ay humaharap sa pandemic na ito, nagpapatuloy po ang aming gawain, nagpapatuloy po ang aming spiritual life, at ito pong lahat ng ito ay dahil po sa inyong kagandahang loob sa amin. Lord, ngayong umaga, dalangin namin, Lord, na ikaw ay mangusap. Kinikilala, Panginoon, namin na ang pinakamataas naming pangangailangan ay ang marinig ang boses mo. At naniniwala kami, Panginoon, na nanalig kami sa sinabi ni Jesus na hindi lamang kami mabubuhay sa pamamagitan ng tinapay. Meron kaming mga uhaw, meron kaming pagkagutom, na tanging ang salita mo lamang, Panginoon, ang makatutugon. Kaya, Lord, kausapin niyo po kami, Lord, at kung meron mang maaring humadlang sa aming pakikinig, sa aming pag-unawa sa iyong salita, ito po ay inyong tanggalin. At tulungan niyo rin po kami, Lord, na magpasakop, Lord God. Hindi lamang namin maunawaan ang inyong mensahe, bagkus, Lord, kami ay magnais, Lord God, na magpabago at mahubog ng naayon sa iyong wangis. Tulungan niyo po kami ngayong umagang ito, Panginoon, at mahayag ang inyong kalwalhatian sa aming pag-aaral. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Reformation Month po, a Blessed Church. Last Sunday po, sinimulan po natin ang pag-aaral patungkol sa kung ano ang Reformation at kung bakit natin ito ipinagdiriwang. Okay? And last Sunday, naging primary focus po natin yung unang haligi ng Reformation, yung tinatawag nating Sola Scriptura, o sa English po, Scripture alone. Sola Scriptura emphasizes that the Bible alone is the source of authority for Christians. Gusto ko lang pong linawin, napakahalaga, na hindi po nito binabaliwala ang kahalagahan ng mga tagapamuno tulad po ng Pope, priest, pastors, or Christian leaders. Okay? Hindi rin po binabaliwala ng Sola Scriptura na doktrina yung mga dokumento na gumagabay sa isang simbahan, katulad po ng bylaws, ng creeds, ng history, at marami pang iba. Sa halip po, pag sinabi nating Sola Scriptura, ito po ay pagkilala sa Bible o sa banal na kasulatan bilang pinakamataas na saligan at batayan ng katotohanan. Ibig sabihin, lahat po ng katotohanan na makukuha natin sa kung sino-sino, sa kung saan-saang resources, ay dapat i-filter sa Bible. Ibig sabihin po, ang Bible po ang nagsisilbing major filter natin bilang mga Kristiyano kung pag-uusapan po ang pananampalataya, kung pag-uusapan po ang katotohanan. Okay? At ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin ang isa pang napakahalagang katuruan na na-recover po sa atin, para sa atin ng mga reformers. Okay? Ito po ay tinangkang agawin sa atin ng Diablo. Ito po ay inilayo sa simbahan. Pero salamat sa Panginoon dahil gumamit siya ng mga tao para ito ay ipaglaban. Okay? Ang pangalawang haligi po na ating tututukan ngayon ay yung Sola Gratia. Okay? Sa English, Grace Alone. And this is part 2 of our sermon series entitled The 5 Pillars of Reformation. Pero bago po tayo magpatuloy, magbalik tanaw po muna tayo sa mga pangyayari na nagbunsod kay Martin Luther para isulat ang kanyang 95 Theses. Nabasa niyo na po ba ang 95 Theses? By the way, yan po ay nakapost sa A Blessed Church page. Meron po kayong link na pwedeng gamitin kung sakali po na gusto nyong malaman kung ano ang nakasulat doon sa 95 Theses. Okay? So, sa maniwala po kayo't sa hindi, ang usapin po ay nag-ugat sa isang gusali. Opo, gusali. Pero hindi lang po biro-birong gusali. Ito po ay isang grandiosong gusali. Okay? Isang yayamaning gusali. Ang tawag po dito ay St. Peter's Basilica. Okay? St. Peter's Basilica. Pero itong St. Peter's Basilica po ay nakatayo na sa panahon pa man ni Emperor Constantine I.
That was during the 4th century. Actually po, siya po ang nagpasimula ng pagtatayo niyang structural masterpiece na yan. At isa po sa mga interesanteng impormasyon patungkol dyan, ang St. Peter's Basilica po ay nakalagak sa lugar kung saan pinagpapatay ang mga Kristiyano in the name of entertainment during the time of Emperor Nero. Ito po sa kasaysayan ay tinatawag na Circus of Nero. Diyan po sila pinatay. Yan po yung yan po yung dome na kung saan pinakain sila sa mga mababangis na hayop. Okay? At bukod pa po doon, pinaniniwalaan din traditionally na ang labi ni Apostol Pedro ay nakalagak po sa parehong lugar. Okay? Now, napaka historical ng St. Peter's Basilica. Noong panahon po ni Pope Nicholas V, this was in the 15th century, he commissioned a renovation project para sa St. Peter's Basilica. Gusto niya po itong ipaayos dahil marami na po itong pinagdaanan sa kasaysayan, mga digmaan, mga protesta at kung ano-ano pang bahagi ng kanilang kasaysayan. Umabot po ang renovation project hanggang sa pamumuno po ni Pope Julius II. Ito pong si Pope Julius II, kakaiba. Ang dami niyang ginulat ng mga mamamayan noong panahon na siya po ay nanunungkulan. Kasi po, hindi lang siya kontento na i-renovate yung St. Peter's Basilica. Ang gusto niya po ay sirain, wasakin ng tuluyan ang St. Peter's Basilica para magtayo ng panibagong structure. Okay? So, he's not contented with just renovating the building, the cathedral, but to tear it down totally so that he could build a new one. So, itong decision po ni Pope Julius II, according po sa ilang historian, was driven by his desire to be remembered. Okay? Kahit nga man po, hindi pa namamayagpag ang mga pope sa pamumuno sa Roma, meron na po tayong mga emperors, di po ba? Yung mga Roman emperors. At itong mga Roman emperors na ito, if they wanted to build a legacy, they wanted it to be so literal that they will build a monument for themselves. Para po sila ay maalala, para sila ay maitatak sa kasaysayan, okay? At para manatili ang kanilang imahe kahit sila ay wala na, nagpapatayo po sila ng mga monumento. Okay? At wala rin pong masyadong pinagkaiba when the authority or the government leadership was transferred to the Pope, especially during the time of Pope Julius. Kasi po, ang gusto niya, makapag-set din ng legacy katulad ng ginagawa ng mga Roman emperors, and this desire led to a vision of building a new St. Peter's Basilica to become a monumental tomb for himself. Ang gusto niya, doon siya ililibing kapag siya ay pumanaw. Eventually, ganun na rin po ang naging function nitong new St. Peter's Basilica. Pero dahil ito po ay legacy at nakatatak sa kanyang pagkatao bilang isang pope na minsan sa kasaysayan ay nanungkulan, hindi siya papayag na itong building na ito ay putyo-putyo lang o simple lang, no? He wanted it to be the most magnificent, most extravagant, and largest cathedral in history. In fact, ang mga hinire po dyan na mga manggagawa ay mga sikat na tao, mga dakilang tao. Michelangelo ay isa po sa mga dakilang pintor at iskultor, ay isa po sa mga humawak dyan sa project na yan. He was one of its chief architects. He spent 18 years of his life building that structure. Okay? But a vision this grand will surely cost a lot of money. Ibig sabihin, kapag malaki, kapag ang dami mong gustong gawin na magagandang bagay dyan sa building na yan, syempre po, mas malaking building, mas magastos. Mas maarting building, mas maraming pera ang kinakailangan, di po ba? Ang tanong, saan kukunin? Di po ba? Saan kukuha ng pondo? So that's an important question. How were they able to finance the building of New St. Peter's Basilica? Ang sagot po dyan ay through indulgences. Okay? Indulgences. So, tumungo naman po tayo dyan sa tinatawag nating indulgence. Ang mga Roman Catholic po, meron po silang katuruan kung saan nagsasabi na ang bawat tao po
ay kinakailangang linisin mula sa ating mga kasalanan. We need to be purified, either here on earth or after death, doon sa isang estado na kung tawagin nila ay purgatory. Paalala lang po, tayong mga evangelical Christian ay hindi po naniniwala sa purgatory. It is an unbiblical teaching and we do not embrace that doctrine. Okay? Pero yung Roman Catholic, especially during Luther's time, teaches this doctrine. This is a famous teaching. Okay? At dito po pumapasok yung connection ng indulgences. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng indulgences. Ano po ba yung indulgence? An indulgence is the remission or cancellation before God of the temporal punishment due to sin, whose guilt has already been forgiven. Ang ibig sabihin ng indulgence po, ito po ay certificate, ito po ay piraso ng papel, isang kasulatan na pirmado po ng Pope. Ang pinaniniwalaang makakatulong na makabawas ng parusang naghihintay sa atin sa purgatorio. Yan ang kanilang paniniwala. Okay? So, basta meron kong certificate at merong sign ng Pope, for as long as you have that indulgence, okay? Kung ikaw man ay haharap sa mga parusa dahil sa iyong mga ginawang pagkakamali, ginawang kasalanan nung ikaw ay nabubuhay pa, so babawasan yon, i-deduct yon. Kung hindi man i-deduct, ito ay possible na tuluyang tanggalin. Okay? Mamaya malalaman natin kung paano, according to the Roman Catholic teaching. Ngayon, ang tanong, paano nakakakuha ng indulgence? Okay? Paano makakakuha ng certificate na yan na napaka-powerful pala? Ito po ay iginagawad ng simbahan, okay, sa mga tao kung sila ay gumagawa ng mga mabubuti. Okay? Kung sila ay nagpapamisa, kung sila ay nananalangin, kung sila ay namibigay sa mahihirap, kung sila ay gumagawa ng mga kabayanihan at kung ano-ano pang mga kamangha-mangha at kahangahangang mga bagay. Okay? Pero ito pong good works na pinag-uusapan natin ay hindi lang basta-basta good works. It has to be in line with the requirements set by a pope or a bishop. Okay? So kung gagawa ka na rin ng mabuti dahil gusto mo ng indulgence, magandang tanungin si pope o magandang tanungin si bishop kung anong kabutihan ang gusto niya para maigawad sa atin yung indulgence. So ganun po ang sistema para magkaroon lang po kayo ng picture. Okay? Now, the Catholic teaches two kinds of punishment. Meron pong dalawang uri ng punishment. Yung isa po, tinatawag nating eternal punishment. Okay? Na laan lamang po doon sa mga mortal sins. Okay? Yung mga tinatawag nilang grave sins. Kaya grave siguro grave. Okay? Ito po yung mga major na kasalanan. Pagsuway sa Ten Commandments. Okay? Yung mga yung kasalanan patungkol sa human sexuality, adultery, premarital sex, at kung ano-ano pa, no? Those are considered mortal sins. Ito po ay kapag hindi na confess ay walang kapatawaran. Okay? So ang katapat po niyan ay eternal punishment. Pero meron din po silang tinatawag na temporal punishment. Itong temporal punishment po ay laan lamang doon sa mga tinatawag nilang minor sins, yung mga maliliit na kasalanan. Kasama rito yung mga kasalanan na hindi mo sinasadyang gawin or ginawa mo pero hindi mo alam na ginawa mo. Okay? So they call it venial sins or minor sins. Okay? At ang indulgence po ay applicable lamang para tanggalin ang mga temporal punishment. Okay? So hindi siya applicable dun sa tinatawag nila na eternal punishment. Bukod pa roon, mahalaga ring malaman natin na meron pong dalawang uri ng indulgences. Ano yon? Yung tinatawag na partial indulgence. Pag sinabing partial indulgence, it removes part of the temporal punishments. Okay? So yung plenary naman, it removes all punishments. So pag sinabing partial, hindi lahat, di ba? Kapiraso lang. Meron silang nababawas na kaparusahan. Okay? Kapag ikaw ay merong partial indulgence, hindi mo kailangang danasin lahat ng kaparusahan na laan dapat sa'yo. So, pwede yun ma-deduct. Okay? Pero kung ang indulgence naman na meron ka ay plenary, pag sinabing plenary po, complete, full. Okay? Ibig sabihin, lahat ng punishment mo ay mawawala, tatanggalin sa'yo. So, ibig sabihin, makakatakas ka agad sa purgatorio. Ikaw ay makakagraduate agad sa purgatorio
tinuturing na ikaw ay totally purified. Okay? So yun ang ibig sabihin nitong mga indulgences nito. We have the partial and plenary types of indulgences. Ngayon, during the construction of New St. Peter's Basilica, nakaisip po silang napakagandang paraan para makapag-raise ng funds. Okay? The Pope issued a special type of indulgence granting full remission of sins. Okay? So, anong klaseng indulgence po ito? Partial or plenary? Siyempre, plenary, no? Kaya nga special eh. Kumbaga sa halo-halo, may ice cream na yan. Okay? So, kapag meron kang indulgence na ito, kapag meron kang certificate na ito signed by the Pope, yung iyong full penalty ay tatanggalin. So, gagraduate ka kaagad sa purgatory. Yay! So, yan po ang kanilang promotion for the sake of rebuilding a new St. Peter's Basilica. Okay? So, siguro curious po kayo kung magkano ang indulgence, no? Okay? Ngayon, wala na pong indulgence. Yan po ay inabolish ng 1567, by the way. Okay? Pero kung babalikan po natin yung time ni Martin Luther, ang currency po noon na kanilang ginagamit, yung tinatawag na gold florins. Okay? Mga gold coins po yan eh. 1 gold florin is equivalent to 23 carats. Okay? So, magkano po ang indulgence? Kapag ikaw ay dignitary, halimbawa, ikaw ay king, queen, or archbishop, meron kang katungkulan sa lipunan, ang benta sa iyo ng indulgence ay 25 gold florins. Okay? Kapag ikaw naman ay may business, ang bayad mo sa indulgence ay 3 florins. Okay? Pero kung ikaw naman ay mahirap lamang, ang babayaran mo lamang para makakuha ng indulgence ay 1/4 of florin. Yan po ay para sa mga mahihirap. Anong katumbas po ng 1/4? Around 5 to 6 carats of gold. Yan po ang katumbas niyan. Para lang magkaroon tayo ng idea doon sa value nitong indulgence. Ngayon, ano pong nangyari during that time? So, purchasing indulgence became the good deed required by the Catholic Church in exchange for forgiveness. So, ito po yung sinet na requirement ng Pope. Ito po yung sinet na requirement ng Church para ikaw ay makakuha ng indulgence. Gumawa ka ng mabuti sa pamamagitan ng pagsuporta sa itinatayong New St. Peter's Basilica. Saan nila nakuha yun? Saan sila humuhugot ng kapatawaran na iginagawad sa tao? Okay? Ito, magandang pag-usapan po. Meron silang tinatawag na Treasury of Merits. Ang simbahan daw po, ang Roman Catholic daw po, ay merong Treasury of Merits sa heaven. So kung ipipicture natin, meron silang baul ng kayamanan. So ano raw pong nakalagay doon sa Treasury of Merits? Ang nakalagay po ron ay righteousness. Mga good works ni Jesus, ni Mary, at ng mga saints. These people, okay, according to the Roman Catholic, have earned spiritual rewards that they needed to enter heaven. Kumbaga sa isang kinder o isang nursery na nag-aaral, umuwi sila ng napakaraming stars sa kamay. Okay? 3 lang naman sana yung required para matuwa si nanay, pero ang nakalagay sa kanilang kamay dahil sobrang buti nila at sobrang bait nila ay sobrang dami ng stars. So anong ibig sabihin? Sobrang-sobra ang kabutihan ni Jesus Christ. Of course, hindi natin i-contest yun. At sobra-sobra din pati ang kabutihan daw ni Mary at ng mga saints. Okay? At na-surpass nila yung requirement para makapasok sa heaven. So, ano pong gagawin doon sa sobra? Yung sobrang spiritual reward na meron sila ay iniimbak doon sa Treasury of Merits. Okay? And it is ready to be dispensed. Ito ay nakahandang ipamahagi sa sino mang mangangailangan. So, kapag kinapos ka sa kabanalan, kapag kinapos ka sa katuwiran, kinakailangan mo ng katuwiran ng iba. Hihingi ka ng katuwiran ni Mary, katuwiran ng mga namayapang Kristiyano, para ikaw ay makapasok sa langit. Yan ang ibig sabihin ng Treasury of Merits, mga kapatid. At sino pong nagdi-dispense? Sino lang ang authorized? Ang authorized lang po mag-dispense o magpamahagi ng mga sobrang katuwiran, sobrang kabanalan doon sa Treasury of Merit ay walang iba kundi ang mga Pope and Bishops. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng indulgence. Naintindihan po natin? So, ganun sila ka-powerful. Nakakapag-grant sila ng forgiveness. Nakakakuha sila ng kabanalan doon sa Treasury of Merit para ipamahagi sa tao.
Hi! Anyway, para magkaroon lang po tayo ng idea, basahin po natin ng isang sulat. Okay? This is actually Martin Luther's own words patungkol sa indulgences. At ito po ipinadala niya sa isang makapangyarihang kardinal during that time. Ang pangalan po ay si Albrecht of Mainz. On that same day, na ipinako niya yung 95 Theses sa pintuan ng Wittenberg Church. Okay? Ito po ang mababasa natin sa sulat ni Martin Luther. Evidently, the poor souls believe that when they have bought indulgence letters, they are then assured of their salvation. They are likewise convinced that souls escape from purgatory as soon as they have placed a contribution into the chests. Further, they assume that the grace obtained through these indulgences is so completely effective that there is no sin of such magnitude that it cannot be forgiven, even if, as they say, someone should rape the Mother of God, were this possible. Finally, they also believe that man is freed from every penalty and guilt by these indulgences. So sa liham po na ito ni Martin Luther, ini-explain niya po kay Albrecht of Mainz kung ano ang paniniwala na pinapasok sa isipan ng mga mamamayan during that time. Paniwalang-paniwala ang taong bayan na sa pamamagitan ng indulgence, secured ang kanilang eternity. Na sila ay mapupunta ng langit. Na guaranteed ang kanilang kapatawaran dahil meron silang certificate signed by the Pope. Okay? At ang sinasabi pa ng mga tagapamahagi, tagapagbenta ng indulgence ay walang kasalanan na hindi ito mapapatawad. Kahit pa nga, dumating sa punto na na-rape mo si Mary, okay? Patatawarin ka pa rin ng Panginoon. Naintindihan po natin kung gaano katindi. So ganito katindi ang pangangailangan ng St. Peter's Basilica para maitayo, no? Na dumating sila sa ganitong uri ng kalokohan. But sadly, a lot of people, being ignorant of what the Scripture says, succumb to this false teaching. Pinaniwalaan nila ito at ang feeling nila secured sila because of a piece of paper signed by the Pope. And this false teaching led to the recovery of a very important doctrine in Christian church, yung tinatawag po nating sola gratia. Okay? Sola gratia means grace alone. It emphasizes that God's grace is the only reason for our salvation, not our good works. Okay? Kasi po isipin po ninyo, kung meron pala tayong kakayahan na bilhin ang ating kaligtasan, kung kaya pala nating bilhin ang kapatawaran ng Diyos, kaya pala natin itong pagpaguran sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa, sa pamamagitan ng ating mga kabutihan sa kapwa, then ang ibig pong sabihin nito, a Savior would not be necessary. Hindi po natin kailangan ng tagapagligtas. So, ibig sabihin, the teaching about indulgence insults Jesus Christ. Kasi, if we are able to save ourselves from the punishment of sin, para saan pa si Jesus ay nagkatawang tao at pinahirapan, kinutya, pinako sa krus at namatay? Para saan pa ang kanyang mga paghihirap? Kaya mo naman palang iligtas ang sarili mo. No? Worthless. So for that reason, we can say that this false teaching of the Roman Catholic Church about indulgence dreadfully mocks the finished work of Christ. Okay? Kaya bilang tugon po sa blasphemy na ito, bilang tugon sa paglapastangan na ito, si Luther po ay gumawa ng 95 Theses para kalabanin ang mga maling katuruan. At makikita po natin yung number 62 doon sa kanyang 95 Theses. Ang sabi po ni Martin Luther, the true treasure of the church is the most holy gospel of the glory and grace of God. So para kay Luther, hindi totoo na meron tayong treasury of merits. Para sa kanya, ang totoong kayamanan ng simbahan ay walang iba kundi ang balita patungkol sa kaluwalhatian at kagandahang loob ng Diyos. The New Testament word for grace is charis, which means undeserved favor. Pag sinabing undeserved, nakuha natin kahit hindi tayo karapat-dapat. Okay? So it is God's goodness in Christ
both proclaimed and granted. Yan po ang definition ni Douglas Van Dorn. Okay? Ito po ay kabutihan ng Diyos. Okay? Both proclaimed and granted. Okay? So sa madaling salita, we're talking about God's favor here. Okay? Pabor ng Diyos sa tao. So mga kapatid, kung napasa atin ng isang bagay, dahil pinagpaguran, pinaghirapan, o pinagbayaran natin, hindi po grace ang tawag doon. Ang tawag doon, sweldo. Hindi po ba? Or compensation. Grace, on the other hand, is receiving something that we have not earned at all. Hindi pinagpaguran, hindi pinaghirapan. Actually, hindi tayo karapat-dapat, pero napasa atin. That is what we call grace. Okay? Now, pag-aralan po natin ng Sola Gratia, through the lens of a New Testament scripture. This is basically a famous passage na preach ko na po ito dati, pero pasadahan lang po natin uli para mapalutang natin kung ano talagang ibig sabihin ng Sola Gratia or grace alone. Okay? So number 1, we are guilty. We are guilty. Okay? Verses 1 to 3, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Okay? So ang sinasabi po dito ni Pablo, bago pa man tayo magsuko ng buhay kay Kristo, bago pa tayo naging totoong Kristiyano, ang turing po sa atin ng Diyos ay patay. We were dead. At yung salitang dead po dito, ang ginamit pong salita originally is the Greek word nekros. Ang ibig pong sabihin ng nekros ay corpse o kalansay. This could also mean a lifeless body. Okay? We are not mostly dead. We are not semi-alive. Okay? But by implication, through this word nekros, we see that we are totally dead. That is how we are described in the Bible. Tayo po, apart from Christ, are dead. We are all dead. Dito po sa salitang nekros, nanggaling po yung mga word like necrosis, necropsy, necropolis, necrophilia, necromancy, yan po yan, nekros. Pero sa kabila po ng katotohanan na makikita natin sa talatang ito, na itinuturing tayong mga patay, at the same time, we can see that we are also alive. Sa paanong kaparaanan? Huwag po kayo ma-confuse ha. Meron po kasing mga words dito, like walked, following, lived, carry out, no? Na nagpapakita ng mga pagkilos. Ibig sabihin, this shows that the person is alive. Okay? So, walked. Pag sinabing walk, naglalakad, di po ba? Pero ang sabi dito ng salita ng Diyos, walked in sin. Binanggit din yung following. It's a verb. It's an action word, di ba? Following the devil. Lived in the passions of the flesh. Carrying out the desires of the body and mind. So what do we see here? We see both life and death in the same person. Okay? So a person can be alive and at the same time dead. Pastor, paano yan? Nakakalito naman. Ano ba? Buhay ba o patay? Okay? Puntahan po natin yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 2:14 para magkaroon po tayo ng mas malinaw na pagkaunawa. Sabi po, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. Okay? So, anong sinasabi dito? Binanggit po yung word na natural man. Natural person. Okay? Natural person talks about the person who is physically alive. So, a person can be physically alive. Lahat naman tayo ay buhay physically. Bakit po? Kasi meron tayong tumitibok-tibok na puso, kaya buhay tayo. Di po ba? Tayo po ay merong pag-iisip na nagagamit. Tayo po ay may kakayahang magpasya. We can make choices. We can make decisions. Hindi po ba? Gumagawa po tayo ng mga physical activity demonstrating that we are alive. So physically, we are alive. Okay? Yet at the same time, a person who is physically alive can be dead spiritually. Okay? So ano naman ang ibig sabihin ng
spiritual deadness. A spiritually dead person cannot make right decisions or right choices regarding God. Okay? So, ang isang tao na physically alive can make lots of decisions. Pero hindi niya kakayanin at hindi niya magagawa na magdesisyon at gumawa na isin ang mga bagay-bagay na magbibigay lugod sa Diyos. He cannot make the decision to turn to God. He cannot make decisions to worship God and to submit to God. Okay? Why? Because he is physically alive, yet spiritually dead. Naintindihan po natin? So, kapag ang isang tao spiritually dead, they are incapable of God-glorifying decisions. Wala silang kakayahan na bigyang luwalhati ang Panginoon. Okay? At bukod pa roon, a spiritually dead person, bagamat alam niya na siya ay nagkakasala, okay, though guilty of sin, they do not have the capacity to acknowledge their sinfulness or to acknowledge their guilt. By the way, kapag ginagamit po natin yung salitang guilt, we are not just talking about that sense of guilt or yung feeling of guilt. Ang tinutukoy po natin ng Biblia na guilty rito or guilt dito ay walang iba kundi yung actual judicial verdict ng Panginoon towards sinful men like us. So ito po ay isang judicial term. So God, being the righteous judge, points to us and say, you are sinner. It is a declaration of our guilt. Pero kapag ang isang tao hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, wala siya ng ganitong pagkilala. Okay? The natural person, instead of acknowledging his or her sinfulness, resorts to justifying sinful deeds. Pangangatwiranan niya yung kanyang mga maling ginagawa kung bakit niya ginagawa. At maghahanap ng mga tao, maghahanap ng mali sa iba't ibang tao para ma-feel niya na hindi siya nag-iisang masama. Okay? But the true person, indwelt by the Spirit of God, will acknowledge his sinfulness and come to Jesus asking for forgiveness. And would be willing to submit to His will, would be willing to be changed, would be willing to be transformed into Christ-likeness. Pero ano po bang magagawa natin kung tayo po ay hahatulan ng isang perpektong Diyos, ng isang perpektong hukom? Sa palagay po ba ninyo, uubra yung ating mga palusot? Na Lord, kaya ko lang naman nagawa yan kasi number 1, number 2, number 3. Okay? Madadala kaya natin siya sa pagiging matatas sa pagsasalita? Okay? Uubra kaya yun? Uubra kaya yung mga emotional tactics natin? No. Because the righteous judge sees our hearts. Kilala niya tayo ng higit pa sa pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Nakikita niya lahat ng ating mga ginagawa. Kahit yung mga bagay na pinagkakatago-tago natin sa iba at hindi natin nanaisin na ipaalam sa iba, nakita ng Diyos lahat at nakikita niya. Wala tayong kayang itago sa hukom na ito. Hindi po ba? At sa harapan ng isang perpektong hukom, we are all declared guilty. We are all sinners. We are all dead. Yan po ang paglalarawan sa atin ng salita ng Diyos. At bilang mga patay sa espiritu, wala tayong kakayahan o pagnanais na lumapit at kilalanin ang Diyos. Okay? Life must be imparted to our dead being before we desire and seek God. Okay? Sabi po sa Romans 3:10-11, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Pastor, ang dami ko namang kilala ng mga relihiyoso. They are seeking God. Especially sa Philippines, ang dami pong religious people. Pero ang totoo dyan, kapatid, they do not seek God. Okay? They seek what God can provide. They seek the benefits of Christianity, but they do not seek the God of Christianity. Yan po ang ibig sabihin ng Romans 3:10-11. And it's very clear. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Okay? So para sa isang nekros, hindi po kaakit-akit ang Diyos kung ikukumpara sa mga pansamantalang bagay na nagdudulot sa Kanya ng kaligayahan. Okay? So it takes supernatural powers to change a natural man, to transform the heart of a person. And kapatid, hindi ito makukuha sa indulgence. Hindi ito kayang kumpunihin ng Pope o ng pastor o ng kahit sino mang Christian leaders. Okay? This is something that only God can accomplish. Sabi po sa Matthew 19, verse 26,
But Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Hindi po ba favorite ng marami yan? Yung Bible verses na yan. Kapag meron tayong problema, all things are possible. But it's about time we look at the original context of this verse, no? So, si Jesus dito, sa pamamagitan ng Matthew 19:26, ay tumutugon dun sa tanong ng kanyang mga disciples. Makikita po natin yung tanong dun sa naunang talata, sa verse 25. Okay? Ang sabi ng mga disciples, who then can be saved? Sino naman po ang maliligtas? Okay? At ang sagot po ni Jesus Christ is the verse 26. Ang sabi niya, imposible ito sa tao, but with God, all things are possible. So by implication, Christ's answer was, no one can be saved. It is impossible for you, for anyone to be saved, unless I step in. Unless God steps in. Okay? So the Roman Catholic teaches that God helps those who help themselves. Palagay ko, narinig nyo na po yan. Palagay ko, nabanggit nyo na nga rin po yan. At malamang marami sa atin ipinamumuhay yan. Ano? Yan po ay Catholic teaching originally. No? Na tinutulungan ng Diyos ang tumutulong sa kanyang sarili. Because Roman Catholics believe that there's innate goodness in us, na merong kabutihan sa ating mga puso, na kahit papano, meron tayong maiko-contribute sa ating kabanalan. Contrary to this idea, the Bible tells us that we are helpless. Okay? And God saves only those who acknowledge their helplessness. Hindi po tayo nagtataglay ng kahit kapirasong kakayahan o kapasidad na iligtas ang ating mga sarili. Okay? Hiwalay kay Kristo, tayo pong lahat ay patay. Yan pong sinasabi ng Bible. We are spiritually dead, necros. We may be alive physically, okay? But we are dead spiritually. We need God's mercy and grace to be saved from the punishment that awaits sinful people. Okay? Hell awaits us all. By default, we are all headed to that same direction. And we need grace to escape that. Okay? We need grace to be saved from God's wrath. We are all guilty, kapatid. Yan ang sinasabi sa atin ng verses 1 to 3. Let's go to verses 4 to 10. Number 2, God is gracious. God is gracious. Ano pong ginawa ng Diyos para sa atin? First, we were made alive in Christ. Dahil tayo yung mga patay, kinailangan po tayong buhayin muna upang makatugon sa mga espiritual na bagay. Okay? So we were made alive in Christ. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Okay? So sa mayamang habag at pag-ibig ng Panginoon sa atin, tayo po ay binuhay niya. Oh, of course, we know that this is pertaining to the spiritual condition of a man, okay? Tayo po ay binuhay niya spiritually. We were dead spiritually, but we were made alive in Christ. Binuhay niya tayo mula sa pagiging patay sa espiritu. Ang tawag po ng mga theologians dito ay regeneration. Baka ma-encounter nyo, at least alam nyo na ngayon, regeneration. Ang ibig pong sabihin nito, the impartation of life and a new nature. Para po mabuhay ang ating mga espiritu, kinakailangang buhayin tayo ng Diyos. And regeneration, by the way, is also synonymous to the word rebirth. We need to be reborn. Okay? Spiritually. Ito po ang tinutukoy ni Jesus Christ when He talked with Nicodemus sa John chapter 3. Okay? Ang sabi po sa John 6, verse 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. So anong tinutukoy dito sa talatang ito? Ang source ng regeneration ay si Kristo. Okay? Ang agent o tagapag-apply ng regeneration ay ang banal na espiritu at ang instrumento para tayo ay ma-regenerate, okay, in spirit, ay walang iba kundi ang Word of God. It is the Word of God that Christ uses for us to be regenerated. That's why the preaching of the gospel is very important. That's why the preaching of the Word is very important. Okay? And the basis for God's regenerating act
is His rich mercy and great love. Ang batayan kung bakit niya tayo binuhay, ang batayan kung bakit binuhay niya ang ating patay na espiritu, ay walang iba kundi ang kanyang mayamang habag at dakilang pag-ibig sa atin. Walang kinalaman ang anumang pwede nating gawin kasi by default, wala po tayong kayang gawin kasi nga patay nga po tayo spiritually. Okay? Spiritually, we cannot please God. Okay? Wala tayong kayang gawin para bigyang lugod ang Diyos. Hindi natin kayang lumapit sa Diyos. Hindi natin kayang humingi ng tawad sa Diyos. But it's all because of God's grace. It's all because of God's goodness that we were made alive in Christ. Bukod sa pagbubuhay sa ating mga espiritu, ano pa ang ginawa ng Diyos sa atin? He secured our eternal condition. Okay? Sabi sa verse 6 and 7, by grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Okay? So, anong sinasabi dito sa atin? Sa kagandahang loob ng Diyos, ginawaran niya tayo ng kaligtasan. Okay? So, what does this tell us? God is the sole benefactor. Ang sponsor po ng ating kaligtasan ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? At ang beneficiaries o tagapagtanggap o recipient ng kaligtasan ay walang iba kundi tayo. Okay? Hindi tayo stockholder. Hindi tayo partner ng Diyos. We are the blessed receivers of that immeasurable riches of His grace. Tayo po ay tagatanggap ng kanyang napakayaman at napakadakilang kagandahang loob. So, ang tinutukoy sa atin ng salita ng Diyos ngayon, kapatid, ang kaligtasan po natin ay hindi batay sa partnership. We are not partnering with God, mga kapatid. Okay? We are just receiving from God. Okay? It is not a cooperative effort. Okay? This is not a business deal. Okay? It is God's sole business to save. And out of His grace and mercy, He chose us. He chose you and I as His recipient. Hindi tayo business partners, kapatid. Yan ang napakahalagang malaman natin. Hindi tayo pwede maging business partners. Why? Because we are nekros. We are dead. We cannot cooperate in the first place. Because we are spiritually dead. At hindi po kinakailangan ng Diyos ang tulong natin para maigawad ang kaligtasan. We have to remember that. Salvation belongs to the Lord who sits upon the throne. Okay? Dumako po tayo sa verses 8 to 9. Ang sabi, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kung ang kaligtasan po ay nakadepende sa ating desisyon at nakadepende po sa ating sariling pagpupunyagi at kakayahan na tulungan ang Diyos. Okay? Ang ibig pong sabihin nito, God cannot take all the glory for Himself. Okay? You should be given credit kasi gumawa ka ng isang matinong desisyon para isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi po ba? So, ibig sabihin, magkakaroon ng utang na loob sa atin ng Diyos kasi pinagbigyan mo siya sa gusto niya. Anak, gusto kitang iligtas. Okay lang ba? Sure! So, anong ibig sabihin nito? Meron kang bahagi sa iyong kaligtasan. Okay? Na yung iyong desisyon ay napaka-importante para maisagawa ng Diyos yung kanyang nais. But this is not the case. That is not a biblical teaching. The Bible is clear. Ano pong sabi sa verse 9? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. By the way, the original word used for the word faith ay pistis. Ang ibig pong sabihin ng pistis ay God's divine persuasion. Banal na paghihimok. Okay? Ibig sabihin po, maging yung ating pananampalataya at kakayahang manalig sa Kanya ay biyaya ng Panginoon. Ito pa rin ay resulta ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya kahit yung aking pananampalataya ay hindi ko pwedeng ipagmalaki. Kasi yung aking kakayahang manalig sa Kanya ay idinulot pa rin sa akin ng Panginoon ayon sa Kanyang kagandahang loob. Okay? Kaya lahat ng papuri ay sa Kanya lamang nakalagak. Let's go through some verses that demonstrates this truth. 2 Peter 1:1. Para sa inyong lahat na tulad nami
tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. So faith here is described as being received. Tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. And also in John 1:12 and 13, ang sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. But we do not stop there. Let's read verse 13 also. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pong sinasabi ng mga talatang ito, kapatid? Ang ibig pong sabihin, walang anuman mula sa atin ang kaakit-akit, kagiliw-giliw, o katanggap-tanggap na pwedeng maghikayat sa Diyos o magtulak sa Diyos na maggawad ng kapatawaran at kaligtasan para sa atin. There's nothing attractive about us. There's nothing inspiring about us. Okay? We have no beauty in us. We have no value in us. Okay? Our value is only determined by Christ. Ang lahat ay bunga lamang ng kanyang kagandahang loob. So we were saved not because we are good, but because God is. Only God is good. Okay? So ibig pong sabihin, salvation is entirely the work of God. He's the sole benefactor, and you are mere recipient. We are mere recipients of that grace. So we were made alive. Our eternity was secured by the Lord. Not only that, we were empowered for good works. Okay? God has empowered us for good works. Yun ang sinasabi sa verse 10. Ang sabi po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yung salitang workmanship po dito can be understood as product. Yan pong ibig sabihin yan. We are God's product created for good works. Ibig sabihin, tayo po ay kasangkapan ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Ito po ang dahilan kung bakit dapat natural sa buhay ng Kristiyano ang paggawa ng mabuti. Okay? Ito rin ang dahilan kung bakit kagalakan sa atin ng paglilingkod. Di ba? Hindi maintindihan ng iba yon kung bakit tayo nagpapakapagod sa ating paglilingkod sa Diyos. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi kawalan sa atin ng pagbibigay. Kasi many people would consider it to be parang sayang, hindi po ba? Pero hindi natin pinanghihinayangan ito dahil alam natin ito'y bilang pagsunod sa Diyos at bilang pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo nakakapagpatawad. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo nakakapagtimpi kapag merong nang-aapi sa atin. Okay? At hindi na po kasamaan ang natural sa atin ngayon dahil tayo po ay pinananahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. At tayo po ay ginagamit ng Diyos bilang kanyang kasangkapan sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng mga bagay na kanyang kinalulugtan. So ano po ang kaibahan nito sa good works na pinopromote ng mga Roman Catholic? So ano po ang kaibahan nito sa good works na pinopromote ng Roman Catholic during the time of Luther? Malaki po. Okay? Kasi po yung kanilang good works during that time, as expressed through the indulgences, are not founded in Christ. Rather, it attempts to replace Christ. It attempts to compete with what Christ has already accomplished on the cross. So, imbis na turuan nila ang mga tao na manahan sa dugo ni Kristo, okay, at magtiwala sa kanyang pagliligtas, sa kanyang kamatayan, okay, ang mga tao tuloy natuto na tingnan ng kanilang mga sarili na para bang meron silang kakayahan na iabsuelto ang kanilang mga sarili sa naghihintay na kaparusahan. Without faith, it is impossible to please God. Yan ang sabi sa atin sa Hebrews 11, verse 6. Okay? Pag sinabi natin without faith, of course, Christ being the object of that faith. Okay? Yan ang tinutukoy dyan. Okay? Without faith in Christ, it is impossible to please God. So, ano man po ang ginagawa nating mabuti, kung tayo po ay hiwalay kay Kristo, okay, and we are doing it apart from Christ, it is no use before God. Wala po yung silbi sa mata ng Panginoon. Okay? So by God's grace, we are made alive in Christ, we are eternally secured, and we are able to do good. And it is by God's grace alone
that a sinner is saved, sustained, and transformed. Wala po tayong kakayahan kahit kapiraso na bilhin ang kapatawaran ng Diyos. Bilhin ang kaligtasan ng Diyos. No? It took God's gracious character to send His own Son to suffer and die in our behalf to attain the righteousness that we cannot attain on our own. Wala pong ibang makapagliligtas sa atin kundi si Kristo. Wala pong makapagliligtas sa atin maliban sa biyaya, maliban sa kagandahang loob ng Diyos na iginawad sa atin. Kaya po, tayo po ay sumasang-ayon sa mga reformers ng kanilang sabihin, grace at the start, grace to the end, grace in the middle, grace without fail, grace without mixture, grace without addition, grace that allows no boasting, grace that precludes all glorying but in the Lord. Ito po ang ibig sabihin ng sola gratia. Gusto ko pong tapusin ang pag-aaral nito sa isang napakagandang story. This is a true story, okay? Patungkol sa isang slave trader. Isang businessman, ang trabaho po ay kumuha ng mga mamamayan sa Africa para ibenta bilang mga alipin sa North America. Dahil po sa business na ito, marami pong tao ang na-oppressed, marami pong tao ang nawasak ang buhay. That was during the 1700s. At isang araw po, habang ang businessman na ito ay naglalayag pauwi sa kanyang tahanan, inabot po siya ng bagyo. Dahil sa bagyong ito, muntik na po siyang mamatay, but God spared his life. Tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin, at simula po noon, nagkaroon siya ng maigting na pagnanais na basahin ang Bible at ang iba pang mga Christian literatures at kilalanin, alamin kung anong sinasabi ng Biblia patungkol kay Kristo. Eventually, he surrendered his life to Christ. Okay? So, sinuko niya ang kanyang buhay kay Kristo. Ang pangalan niya po ay John Newton. Later on, bilang patunay po ng kanyang Christian conversion, sumulat po siya ng isang napakagandang awitin na ang pamagat po ay Amazing Grace. Siya po ang sumulat ng Amazing Grace. Okay? At itong si John Newton, nung siya ay nagkakaedad na, ang sabi niya po, although my memory is fading, I remember two things very clearly. I am a great sinner, and Christ is a great Savior. Ang sabi niya, kahit mahina na ang aking memorya, dalawang bagay ang hindi ko pwedeng malimutan. Na ako ay lubos na makasalanan, habang si Kristo naman ay isang dakilang tagapagligtas. Mga kapatid, wala naman tayong pinagkaiba kay John Newton. Meron tayong masasamang gawi, meron tayong kanya-kanyang history, meron tayong kanya-kanyang nakaraan ng ating mga pagkakasala. At patuloy po sa araw-araw, tayo po ay nagkakasala pa rin sa Panginoon. At aminin man po natin o hindi, kung tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos ngayon, lahat po tayo ay manginginig sa takot. Lahat po tayo ay mananatiling nakayuko sa harapan ng Diyos at walang pwedeng sabihin. Dahil ang totoo po, we are all guilty. The Lord knows that. Ang katunayan, mga kapatid, kung ibababa natin lahat ng nilalaman ng ating puso't isipan, makikita natin kung gaano ito karumi, kung gaano ito kasama. Wala pong sino man sa atin ang magkakaroon ng yabang para ipagmalaki ang kanyang sarili. We are unworthy of salvation. And that the only destiny that we deserve is hell. Yun po ang karapat-dapat sa atin. Yun po ang karapat-dapat sa akin bilang isang makasalanan. Pero napakayaman po ng habag ng Panginoon at napakadakila ng kanyang pag-ibig. Sa kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay pinatawad. Sa kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay niligtas. Sa kagandahang loob ng Diyos, binigyan niya tayo ng karapatan na maging bahagi ng kanyang pamilya. All this by grace. All this because of what Jesus Christ has done for us at the cross. It's all by grace, kapatid. Let us all acknowledge our need for His grace daily. Sola gratia, kapatid. Nanalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga bagay na natutunan namin ngayong araw na ito.
Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga puso't isipan. Salamat, Lord, dahil pinalaya mo kami sa mga maling katuruan. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming maipagmamalaki sa aming mga sarili. Panginoon, wala kaming kayang gawin para bilhin ang aming kaligtasan. Hindi po sapat ang aming kakayanan upang bilhin ang aming kabanalan. At salamat po, Panginoon, dahil hindi na namin kailangan itong paghirapan. Salamat po, Panginoon, sa aming tagapagligtas na si Jesus, na siyang dumanas ng lahat ng kaparusahan na dapat sana ay sa amin. Salamat kay Jesus, na binugbog, pinahirapan at namatay, alang-alang sa kapatawaran, na kung tutuusin, Panginoon, ay hindi nararapat sa amin, subalit iyo pa ring iginawad, Panginoon. Thank you for your grace. Thank you, Lord God, we were made alive in Christ. Thank you because our eternity is secured in heaven because of Jesus Christ. And thank you, Lord, because we are your instruments for good works. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ang good works namin ang makapagliligtas, bagkus ngayong kami ay ligtas na, maaari naming gamitin ang aming pagnanais at kakayahan na gumawa ng mabuti para bigyang luwalhati ang iyong pangalan. We thank you for your grace, Lord God. We thank you for your forgiveness. We thank you for your righteousness. We thank you for your spiritual blessings. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Do it. I know you can. It's God, you're faithful to move again. This mountain, it seems big, but I know you're with me. So Jesus, I'm grateful until the very end. I can hear your voice singing over me. I'm free in thee. I can feel your power washing over me. I'm free in thee. You are my Savior, so I won't fear, 'cause I know you've got this. Your power's here. You want me breakthrough. You're making all things new. So I'll praise you forever. To you I sing. I can hear your voice singing over me. I'm free in thee. Feel your power washing over me, and I'm free in thee. God is on the throne. He is in control, reigning over all. He is powerful, so powerful. I lift his name, and I give him praise. So will never reign. He is powerful, so powerful. I can hear your voice
singing over me. I'm free indeed. Feel your power washing over me. I'm free indeed. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapalang nagmumula po lamang sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.